Pipil tayo ng ating traktor para dun sa farm. Pick upin natin to, kakarga natin sa E3. Yan, para at least may sarili na tayo. Good morning guys, nandito na tayo sa farm at nakuha na nga natin yung matagal na nating pinag-iipunan na hand tractor, cultivator, para makatulong natin dito sa ating taniman. Malaking tulong siya kasi pwede na siya pandurog ng lupa. Kinuha pa namin to doon sa Valenzuela. So ayan, ikakarga na po natin ang ating nabiling hand tractor cultivator. I-ready na po nila ang sampahan papunta doon sa L3. Ayan, papaanda rin na ni Kuya ang ating 4x2. Tingnan natin kung one click. Sige Kuya, bira. Ayun pala. Bantar naman siya. Yan, sige, sampa na sa L3. At siyempre, konting demo. Sige natin alam kung paano patakbuhin yan, paano paganahin. Ito pa-explain mo natin kay Kuya yung mga cambio dyan, paano ba yung under yung blade. Yan. Demo lang. Para kahit pa paano is may alam tayo. Pagdating dito sa farm. Baka mamaya pagdating doon, hindi natin alam kung paano gamitin yan. Yan. So, dito may idea lang. Ayos na yan. All goods na. So, trinabil pa namin dito. Sinakay sa L3. Tapos ngayon, nandito na siya. Isa siyang Yanmar. Second hand lang pero talagang magandang klase. Meron na tayong makakatulong dito sa ating taniman. Ito nga pala yung sinultivator natin. Ang ganda, durug yung lupa, oh. Malambot. Maganda pala mag cultivator pag medyo basa yung lupa kasi malambot. Ang ganda, oh. Yun, oh. Pwede mo siya palahin na lang tapos kama na. Yung iba kasi may kinakabit pa dyan para diretso tudling. Actually ito pwede na ito taniman, eh. Durug na siya, oh. Ganda na niya, oh. Pino siya. Hindi naman sobrang pino pero mas maganda siyang taniman, oh. Ayan, oh. Ayan po yung dinaanan ng ating hand tractor cultivator. Ganda. Ayun, pwede na sa taniman. So malaking tulong to sa atin. May pundar din natin katas ng ampalaya. Tapos yung iba pala nagpapa machine shop sila, tapos may kinakabit dito sa gulong o dito sa may talim para panggawa pala yun ng tudling, para pagdaan niya is nakatudling niya. So palang araw pag-aralan din natin kung paano gumawa nun. Ang mahalaga meron na tayo nito, malaking tulong na to sa atin. So sana tumagal siya. Yan po ang ating Yanmar. Ito yung kanyang talim. Yan ang pandurog ng lupa. Tapos ito naman yung sa likod, parang
Ito yung adjacent kung gaano kalalim ang baon ng talim. Tapos ayan yung mga cambio niya. Ang dami niyang cambio. Ito para sa ano to? Doon sa talim. Pang low speed tsaka high speed doon sa talim. Ito yung cultivator niya. Yan. Yun ang adjustment niyan. Tapos may sarili din siyang clutch ito. Pagpapunta doon, tsaka gagana yung cultivator. Pag ganyan, naka-release. Tapos pag dito naman naka-clutch, hindi siya gagana. Tapos may sarili pa din siyang neutral. Para kahit tumatakbo ang gulong is hindi nagana yung cultivator. Kung gusto mong biyahe ng kaunti, halimbawa may pupuntahan ka doon sa medyo malayo, hindi mo pagaganahin yung cultivator, yung gulong lang, so i-neutral mo lang siya dito. Ito nga pala ang cambio ng gulong. First, second, third, fourth, fifth hanggang 6 ta siya. Hindi ko alam bakit hanggang 6 ta, ang bilis na nito. Pero usually ang magagamit lang dito baka hanggang second or third, mga ganyan. Tapos ang reverse naman niya is 2 at 3. Oh. At 2 reverse. 2 reverse. Ito reverse 1, reverse 2, tapos mayroon pa siyang trailer. Reverse 3. Pwede pala siya kabitan ng trailer, yung para ibiyahe sa kalsada. Tatanggalin siguro to. Kakabitan ng trailer para pwede biyahe sa kalsada. So ayun siya. Yan, thank you Lord and God bless. Maraming salamat po. Peace out.